At ngayong umagang ito, meron ko ipapakita sa inyo na isang larawan ng military dog tag. May nakita pa ba tayo? Okay. Yan po ay isang military dog tag. Ano po ang purpose ng dog tag na yan? Ang isang purpose po ng military dog tags, ito po ay to identify soldiers. Para ma-identify yung mga sundalo. Pwede ba titigan mo yung katabi mo sa kaliwa sa kanan at sabihin mo, sundalo ka ng Panginoon. At dog tags is to identify soldiers that are wounded or killed while they are in action. Alam niyo itong dog tag, ito po yung mag-identify. Kaya kapag mayroong mga sundalo na namamatay, hindi na hinahanap yung wallet. Kasi ang mga sundalo hindi po nagdadala ng mga identification. Ang dala-dala nila, dog tag. Kapag ka nagkaroon ng encounter, pagka may sundalo na namatay, ang hinahanap, dog tag. Kasi nandun na ang pangalan, nandun na yung identification. At sa mga laban na ginagawa nila ng mga sundalo, sila man ay napatay dun sa laban, sila man ay nagtagumpay, meron sila lagi na identification, yung dog tag, military dog tags. At these dog tags are allotted to the soldiers as a replacement of the plastic printed identity cards. Kaya nga, wala kang makikita ng mga sundalo na nagdadala ng mga plastic, ng mga ID cards. Ang dala-dala lang nila, pagka sila ay sumasabak sa gyera, ay yung military dog tag, sapagkat lumubog man sila sa tubig, hindi yan nababasa. Dumaan man sila, gumapang man sila, madaganan man nila yan, nandoon pa rin yung identification na yan. At alam nyo, mahalaga po yung identification po natin. Tayo din. Sino rito nagdaan sa pagiging estudyante? Taas ang kamay. Dating estudyante. Di ba merong ID? At sino rito, minsan nakakalimutan niya yung kanyang ID nung siya estudyante? Taas ang kamay. At hindi ka papapasukin sa school. Ngayon, ang ginagawa ko nung high school ako, dahil ayaw kong pumasok. Iniiwanan ko yung ID ko. At sabihin nung ba't di ka pumasok? Naiwanan ko po yung ID ko eh. Mahalaga yung identification. At ang ating pag-uusapan ngayong umagang ito ay love is the believer's identification. Amen? Kung yung mga sundalo, military, meron silang mga dog tag na sinusuot na magiging identification nila, tayo rin po dapat merong identification na makikita po sa atin. At ano po yun? Yung love. Love is the believer's identification. Bago natin basahin yung ating foundational text, tayo po muna yung manalangin. Lord, salamat po ngayong umagang ito dahil minsan pa ang iyong mga salita. Patuloy po namin na pag-usapan ngayong umagang ito, maging lakas po namin ito sa panahon ng panghina, maging kagalingan po ito sa panahon na merong may karamdaman, maging gabay po ito sa aming buhay. At Panginoon, turuan niyo po kami ngayong umagang ito sa pamagitan ng iyong mga salita. Holy Spirit, ikaw lamang ang aming maging guro. Ngayong umagang ito, gamitin niyo lamang po ako na maging daluyan ng iyong mga salita. Salamat po. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. Amen and amen. 1 John chapter 3, verse 10. 1 John 3:10. At ang sabi po dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos. Sino rito nagsasabi na siya ay anak ng Diyos? Taas ang kamay. Sige, ulit. Sino rito
Sinasabi niya na siya ay anak ng Diyos. Taas ang kamay. Yung iba nag-iisip pa, no? Kasi kalahati lang no? Anak ba ako ng Diyos? No? Mga kapatid, anak tayo ng Diyos. At sabi po rito, dito natin makikilala kung sino ang anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Dalawa pala yun. Kung hindi ka anak ng Diyos, tayo ay nilikha ng Diyos. At sabi rito, dalawa yung tinutukoy na anak dito. Anak ng Diyos at anak ng dyablo. Ito yung sabi ng Bible. At tuloy natin, ang sinumang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, basahin natin itong John 13:34 hanggang 36. Sabi po rito, John 13:34 hanggang 36. Isang bagong utos. Pwede ba sabihin mo, bagong utos? Ang binibigay ko sa inyo ngayon, mag-ibigan kayo kung paano ko kayong iniibig. Gayon din naman, mag-ibigan kayo. 35, kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Amen? Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Kaya nga, kung makikilala tayo na nanduroon yung pag-ibig sa buhay po natin, makikilala rin si Kristo ng maraming tao. Amen? At alam nyo, merong isang kwento ng isang lalaki. Gusto nyo tuloy ko yung kwento? Merong isang kwento ng isang lalaki at nakasuot siya ng nakalagay doon sa kanyang t-shirt ay I am Christian. Without Christ, I am nothing. Meron tayong t-shirt na gano'n, no? Dati. At habang namamalengke sila mag-asawa, may dumaan na isang sidecar. At muntik-muntik ka na nang mahagip yung lalaki na may nakasulat na Christian. I am Christian. Without Christ, I am nothing. Ang ginawa ng lalaki, dahil muntik na siya masagasaan, nilingon niya, dumaan yung sidecar, brrrm. Hindi ko alam kung yun yung tunog ng ano, no? Pero, pastor, parang yung may bumbay yung tunog ng motor, eh. Brrrm! Ganon. At muntik na masagasaan, lumingon yung lalaki, at sabi ng lalaki, hoy! At sabay nilingon niya at bigla niyang nakita, naalala, nakasuot pala siya na I am Christian. Without Christ, I am nothing. At alam nyo, yung lalaki na yon ay ako yun. Ako yun. At sabi ko, parang ayaw ko nang isuot yung I am Christian. No? Kasi, sabi ko, dumaan yung sidecar, muntik na masagasaan. At sabi ko, hoy! At mga kapatid, ngayong umagang ito, dapat tayo po na mga anak ng Diyos ay pinapakilala natin ang pag-ibig sa mga tao. Amen? Kaya nga, lahat tayo hindi perfect. Sino po rito, siya ay perfect? Taas ang kamay. Wala po. Pero, lahat tayo ay may pagkakataon pa para maipakita yung pag-ibig sa buhay po natin. Tuloy ko po ito, kung kayo'y mag-iibigan, makikita ng lahat na kayo'y mga alagad ko. 36. Saan po kayo pupunta, Panginoon? Tanong ni Simon Pedro, sumagot si Jesus, sa pupuntahan ko'y hindi ka makakasunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos. Tatlong
bagay lang yung share ko ngayong umagang ito, patungkol po rito sa love is the believer's identification. Kung yung pag-ibig, ito yung mag-identify bilang mananampalataya, tayo'y mananampalataya, ano yung gagawin natin? 3 letter D ang aking share ngayong umagang ito. Unang letter D ay demonstrate love. Demonstrate love. Alam niyo po kung sino po yung unang nag-demonstrate ng kanyang love sa atin? Romans 5 verse 8, sabi po rito, but God demonstrate His own love for us in this. Sa paano raw po? While we were still sinners, Christ died for us. Ang Diyos po ang unang nag-demonstrate ng kanyang pag-ibig sa atin. Sa paanong paraan, tayo po ay inibig ng Diyos kahit na tayo po ay makasalanan. Kahit na minsan tayo po ay paulit-ulit yung kasalanan, pero mahal pa rin tayo ng ating Panginoon. Kaya pwedeng sabihin mo sa katabi mo, alam mo kapatid, mahal ka ng ating Panginoon. Romans 12 verse 10, sabi po rito, magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit ng pagpapahalaga ninyo nila sa inyo. Romans 14:19. At sabi po rito, kaya pagsikapan natin gawin ang mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan. Mga kapatid, ano po ba sa tingin nyo yung mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan? Wala na ako nakikita ng isang bagay na pwede makapagdulot ng kapayapaan kundi yung pag-ibig. Amen? Yung pag-ibig na kung saan ito ay pwedeng makapagdulot ng kapayapaan. Kung sa buong mundo maghahari ang pag-ibig, palagay ko hindi na magkakaroon ng mga giyera. Hindi na magkakaroon ng mga pag-aaway ng bansa sa bansa. Meron akong isang nabasa na isang kanta na ang kanyang pamagat ay love is a verb. Love is a verb. Alam nyo, ang salitang love, ito po ay isang verb na kung saan dapat ito po ay ginagawa po natin in action. Di ba ang verb? O, estudyante, ano ang ibig sabihin ng verb? Ito po ay action word. At pagka sinasabi po natin, I love you, mahal kita, ito po ay transitive verb na kung saan dapat hindi lang natin sasabihin na mahal kita, dapat ipakita po natin. At babasahin ko yung lyrics ng kantang ito at sabi po rito, love is a verb. Meron ba kayo dyan? Okay. Love is a verb. At sabi po rito, it ain't a thing. It's not something you own. It's not something you scream. When you show me love, I don't need your words. At sabi po rito, yeah, love ain't a thing. Okay, meron kayo. Salamat. At sabi po rito, love is a verb. Love ain't a thing. Love is a verb. Love ain't a crutch. It ain't an excuse. No, you can't get enough love. Oh, on just a pile of IOUs, love ain't a drug. Despite what you've heard, yeah, love ain't a thing. At
Basahin ko lang ito, no? Love is a verb, so you gotta show. 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 Pwede bang sabihin mo, show me. At nandun pa rin tayo, show me. Show me. The love is a verb. You gotta show me. Show me that love is a verb. Mga kapatid, habang binabasa ko po ito, binilang ko yung salitang love na nandito at ito ay umabot ng 14 times na binanggit dito. At yung show, yung word na show, ito po ay umabot ng 18 times. At mga kapatid, demonstrate love. Ito po yung unang bagay na kung saan love is the believer's identification sa buhay po natin, demonstrate love. Tingnan natin kung paano dinemonstrate ni Jesus ang kanyang love doon sa kanyang mga disciples. Nandiyan pa ba kayo? Si Peter, na kung saan, alam nyo, kagaya ni Pedro, minsan, kagaya rin tayo ni Pedro. Walang perfect. Walang perfect po sa atin. At maaring katulad din tayo ni Pedro, na siya ay imperfect, pero ang sabi niya, patay kung patay, susunod po ako sa inyo. Jesus. Pero, sabi ni Jesus, darating ang panahon na ipagkakanulo mo ako. 3 beses mo akong itatatwa. At, alam niyo po, kahit na ganun ang ginawa ni Pedro, na nung tumilaok yung aso, manok pala. Nung tumilawak yung manok, 3 beses na tumilawak yung manok, yung sinabi sa Bible na sabi ni Jesus, 3 beses mo akong itatatwa. At masakit yun para kay Jesus. Amen? Na siya po ay itatwa ng kanyang isang kaibigan. Kaya nga, alam nyo, kahit ganun pa man si Jesus, walang nagbago, mahal niya pa rin si Pedro. Amen? At alam niyo po, pangalawang karakter, si Judas. Sino po rito ang hindi nakakilala kay Judas? Taas ang kamay. No? Wala po. Lahat kilala natin ito. Pag sumasakay ka ng jeep, nandoon. No? Pagka sa tricycle kaya, pastor, wala pa akong nabasa eh. No? Sa jeep pa lang. At alam nyo, si Judas betrayed Jesus. At napakasakit nun. Itong mga karakter na ito po ay mga may tuturing na best friend ni Jesus. Pero, bagamat nangyari yun, pero mahal pa rin ni Jesus ang mga taong ito. Yung mga tao na, yung mga nagsasabi na mali yung tinuturo mo, Jesus, pinaratangan si Jesus. Pero alam nyo, si Jesus, mahal pa rin niya ang napakaraming tao. Amen? Kaya nga, may pagkakataon na may mga tao na pwedeng makagawa sa atin ng isang bagay na masakit. May mga pagkakataon na may mga tao na pwedeng makapagsalita sa atin ng masakit. Pero, ano yung ginagawa natin? Amen? Demonstrate love. Na kung saan, katulad ng pagmamahal ni Jesus. Alam nyo, si Jesus, ganun man ang ginawa ni Pedro, ganun man ang ginawa ni Judas, ganun man ang ginawa ng maraming tao. Walang nagbago sa pagmamahal ni Jesus.
Ganon din po tayo. Minsan paulit-ulit tayo dun sa kasalanan, pero mahal pa rin tayo ng ating Panginoong Yesus. Amen? Kaya nga, love is the believer's identification. Number 1, demonstrate love. Amen po ba? Meron ba tayo natututunan ngayong umagang ito? At number 2. At kung maipi-play yung video na ito, sana maiplay yung video na ito. Sige, panuwarin natin. May sound ito Okay, hintayin natin yung video. Sounds. A hug that never should have happened. Philip Robinson's father was shot to death 28 years ago by the man he's embracing, Ron Hammer. The two men meeting in person for the first time last month, and today sharing their story with the Tennessee church where Robinson is a pastor. Ron, you with us? Hey, there you are. Yes, sir. Good morning to you. Hammer on parole for the murder, joining via Skype. In his sermon, Robinson talking about the day his father was killed while coming from the bank with $10,000 in cash. Go outside there on the sidewalks, my dad. He wanted revenge. I wanted him dead too. But about 2 decades later, Hammer, who had never admitted his guilt, making a life-changing choice. I sat down and I wrote your mother a letter, and I told her everything that took place. Today, in a taped message telling churchgoers drug addiction drove him to kill. I tried to grab the money, take the money from him. He tried to grab the gun, and the gun went off. It took his life. But then, getting an answer he never expected. I had received a letter back from you. I couldn't finish the letter. It took me several times to finish it because you've forgiven me in the letter. Forgiveness, they say, set them both free. Lindsay Janis, ABC News, New York. Amen. An incredible reunion, we think. Okay, salamat. Yung napanood po natin, yung pastor po yon na pinatay yung kanyang tatay. Anong mararamdaman mo kapag ikaw yung tao na yon? 'Di ba parang gusto mong gumante? At kabaliktaran yung nangyari. Pinatay yung tatay niya, pero pinadalahan niya ng sulat. Siyempre, nung umpisa, nandun yung galit. Pero pinadala niya ng sulat at sinasabi doon, pinapatawad na kita. At nung magkita sila, palagay ko yun na yung pinakamasarap na yakap sa lahat. Yung yakap na mayroong pag-ibig. Amen po ba? Na sa gitna nung yung lalaki na nandoon, yung nandoon sa screen, na pumatay doon sa kanyang tatay, nagawa niyang yakapin. Sa gitna ng mali ang ginawa ng tao na yon, pero niyakap pa rin niya. Nandurong pa rin. At dito yung number 2, ang pag-display ng love. Ito yung number 2, love is the identification of believers. At number 2, display love. At ano po ba ibig sabihin ng display? Meron akong nakitang 3 kahulugan ng display. At isa rito nagustuhan ko. Una po, ng meaning ng display, make a prominent exhibition of something in a place where it can be easily seen. Yung dinidisplay, no? Di ba nakakita na ba kayo ng mga item na nakadisplay at sasabihin sa'yo, kahit gusto mong bilhin, ay sorry po sir, kasi yung item na yan ay pang-display lang at hindi po pwedeng bilhin. Pangalawang kahulugan ng display, a performance, show, or event intended for public entertainment. Yun po yung
pangalawang ibig sabihin ng display. At ito yung pinakanagustuhan ko sa lahat na ibig sabihin ng display. The meaning of display is to place or spread something for people to see. Ulitin ko po. The meaning of display is to place or spread something for people to see. Ano yung pwede nating maipakita? Ano yung pwede nating ma-spread sa maraming tao na para makita nila si Jesus sa buhay po natin? Yung love. Amen. Yung pag-ibig. Sapagkat ito yung identification po natin bilang mga mananampalataya. Love is the believer's identification. At meron tayong unang bagay. Ano po ulit? Paano natin gagawin ito? Paano natin mapapakita ito? Demonstrate love. Pangalawa, display love. Ang sabi po rito sa 1 John 3:18. 1 John 3:18, sundan niyo ako kung meron kayong mga Bible. Sa ESV Bible Translation, sabi po rito, little children, let us not love in word or talk. Ulitin ko po, sabi po rito, little children, let us not love in word or talk. Kaya nga pagka sinabi mo na mahal kita sa Panginoon, pwede bang sabihin mo sa katabi mo, alam mo kapatid, sige sabihin mo, alam mo kapatid, mahal na mahal kita sa Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, let us not love in word or talk. Ano pong sabi rito? But in deed and in truth. Amen? Hindi lang po sapat na sabihin mo, mahal na mahal kita, alam mo, mahal na mahal kita, mahal na mahal kita. Dapat may gagawin ka. Amen? Mahal na mahal mo yung mga tao na hindi pa nakilala sa Panginoon, may gagawin ka. Ano po, pastor? Dadalhin mo sila sa paanan ni Jesus. Dadalhin mo sila, iwiwin mo yung mga tao na sinasabi mo, mahal na mahal mo. Sino po rito mayroong pinagpipray ng mga tao na gusto niya madala sa Panginoon? Amen? Bakit mo sila pinagpipray? Kasi mahal mo sila. Ayaw mo silang mapahamak. Sino rito may mga kamag-anak na hindi pa nakilala sa Panginoon? At kung mahal mo ang mga tao na yon, ipanalangin mo sila. Kung ikaw wala kang magagawa, ang ating Panginoon merong magagawa. Amen? Walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Alam nyo, yung kasabihan na yon ay totoo. Testimony, isa akong matigas na tinapay. Marami na nag-share sa akin ng Word of God, pero hindi umubra. Hindi umubra. At ang ginawa ko pa, doon sa nag-share ng Word of God, pinersecute ko pa. At kulang na lang ay manutok na lang ako ng baril. At doon sa pastor na yon na pinersecute ko, sabi ko sa kanya, hindi lang ako nakontento na binabato yung mga bahay na mayroong Bible study, pinuntahan ko pa doon sa loob ng bahay. At sabi ko, pastor, nakainom po kami. Sa lugar na ito, kami siga dito. Sa lugar na ito, kami matapang dito. At sabi ko, ito, naikwento ko ito doon sa mga kabataan ng pang Sunday afternoon. At sa tuwing makikita nila ako, tinataas nila ang kanilang damit. At
May dala ba kayo dyan? Wala po. Ang sabi ko doon, Pastor, kami ang matapang dito, kami ang siga dito. Sabi ko, nakita mo ba to? Yung ulo ng caliber 38. At nakita ko doon sa mukha ng pastor. Sabi niya, ay, opo. Napakabait ng pastor. Pero, alam nyo, walang matigas na tinapay, walang matigas na puso pagka ang Diyos ang kumilos. Pagkatapos ng 2 taon, yung pala, ipinag-pray ako ng pastor na yon. Sabi niya, darating ng panahon, ang tao na yan, babaguhin ang buhay. Darating ang panahon, ang tao na yan, makakilala sa Panginoon. Dumating ang pagkakataon. At alam nyo, unang-unang tao na naisip ko, sabi ko, uy, yung pastor, mali yung ginawa ko. Babalik ako doon. Uwi ako. September ako tumanggap. December, umuwi ako. Sabi ko, hanapin ko si pastor. Sabi ko, andyan po ba si pastor? Ang sabi ng mga kapatiran, patay na po si pastor. Wala na si pastor. Iniyakan ko yon. Sabi ko, bakit ganon kung kailan born again na ako? Wala na si pastor. Saka ko nalaman na, alam niyo po ba na pinagpe-pray namin kayo? Mga kapatid, walang matigas na puso pag ang Diyos ang kumilos. Amen? Sa buhay po natin, marami tayong pinapanalangin na parang tingin natin, uy, matigas ito. Uy, matigas ito. Pero, sabi nga, palambutin natin sa pamagitan ng panalangin. Amen? Kaya nga, sa papanong paraan tayo makapagpanalo ng mga kaluluwa, kailangan makita si Jesus sa buhay po natin. At hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat na makita si Jesus sa buhay po natin. 1 Timothy chapter 1, verse 1 and 5. Mula kay Pablo na apostol ni Kristo, Jesus, ayon sa utos ng Diyos, na ating tagapagligtas, at ni Kristo Jesus, na ating pag-asa, verse 5. Ang layunin ng tagubiling ito ay upang magkaroon tayo ng pag-ibig na nagmumula sa pusong dalisay, malinis na budhi at tapat na pananampalataya. Kaya nga, yung pag-ibig, ito ay magmumula daw sa pusong dalisay. Parang may inawit tayong gano'n, no? Kanina, no? Na kung saan pusong dalisay at malinis na budhi at tapat na pananampalataya. Kung tayo ay mga mananampalataya, challenge ito sa ating lahat. Challenge ito para sa akin, challenge ito para sa iyo, na makita yung pag-ibig ng Diyos sa buhay po natin. Na kung saan ito yung believer's ID, yung love, kailangan i-demonstrate natin ito. Kailangan dinidisplay natin ito. At number 3, kailangan, ang sabi po sa 1 Corinthians 16:14, do everything in love. Gawin mo lahat ng bagay sa lahat ng ginagawa mo ng may pag-ibig. Ephesians 5:1-2, sabi po rito, dahil kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya, mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inalay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Sabi po rito, mamuhay daw po tayo ng puno ng pag-ibig. Kung i-measure kaya yung love, kung ile-level kaya yung love sa buhay po natin, nasa ang level na kaya ito? Pastor, bawas, kalahati.
Pastor, konti na lang. Pero ang nais po ng ating Panginoong Yesus, mamuhay tayo ng puno ng pag-ibig. Number 3, do everything in love. Ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, gawin natin ito na mayroong pag-ibig sa ating Diyos at sa ating kapwa. Amen? Ano man yung ministry na meron ka, dapat ginagawa po natin ito na mayroong pag-ibig sa Diyos at sa ating ministry. Hallelujah. Dito magtatapos sa isang pahayag po ni Heidi Baker sa kanyang isang artikulo na sinulat. Nakuha po ba natin yung tatlo na kung saan love is the believer's identification. Ano ulit yon? Demonstrate love. Display love. Do everything in love. At pangatlong bagay, last, ito, dito tayo magtatapos sa statement na ito ni Heidi Baker. Sabi niya, our goal is not to be the leading church growth movement on the planet. Sabi niya, hindi yung goal natin yung tayo yung maging kilala, dumami tayo bilang isang church. Sabi niya, our one desire is to be in love with Jesus. Kung meron daw po tayo na i-desire ay yung ma-in love tayo kay Jesus. At tuloy ko po, to love Him well and to abide in that love until it flows from us and touches every man, woman, and child we meet each day. Yun daw po mga tao na makakasalamuha mo araw-araw para maipakita yung pagmamahal na galing kay Jesus, kailangan maipakita din sa mga tao na nakakasalamuha din natin araw-araw. Bata, ayaw ko sabihing matanda, may edad. Sige, pwede na rin matanda. Lalaki, babae. Sabi po rito, sa bawat araw, may makakasalamuha tayo na pwedeng mag-challenge ng love sa buhay po natin. Pero, ano ba yung lalabas sa atin? Yung pag-ibig o yung ibang bagay? Amen? Our goal is not to be the leading church growth, kundi ang goal po natin, maipadama yung pag-ibig ni Jesus sa maraming tao. Amen? Tayo po tayong lahat ngayong umagang ito.